Pumabot ang Senate Impeachment Court sa hiling na sabina ng prosekusyon para sa ilang tax, bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ayon po kay Presiding Officer Senator Chis Escudero, hindi saklaw ng right to privacy ang impormasyong hinihingi sa bisa ng sabina. Saksi si Joseph Moro. Sa kabila ng mga inilatag na pagtutol ng depensa kanina ay pinayagan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang bank account records ni Vice President Sara Duterte, pati ang sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio mula 2007 hanggang 2021. Sakop nito pati ang mga taong hindi pa Vice President si Duterte. Ayon sa Senate Impeachment Court, pasok ang mga ito sa requirement na definiteness o natukoy kung aling mga dokumento ang kakailanganin o relevancy o kaugnayan nito sa pinag-uusapang aligasyon sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Dito nakapailalim ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Pero mga peso account lamang na mag-asawa ang saklaw ng sabina dahil kailangan ng consent o pagpayag ng depositor para mabuksan ang mga foreign currency account. The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. The documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. The court will not allow this in adherence to the doctrine laid down in Duterte v. HOR, as this will violate the respondent's right to be informed of the nature and cause of the accusations against her and her rights to due process at every stage of the proceedings. Ipinunto rin ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi saklaw ng right to privacy ang impormasyong hinihingi sa bisa ng sabina. Furthermore, Rule 5, Section 22F of the DPA, Data Privacy Act Implementing Rules, expressly permits the processing of sensitive information, personal information, when provided to government or public authority pursuant to a constitutional or statutory mandate, and when necessary for the protection of lawful rights, interests in court proceedings. Bago pa man basahin ni Escudero ang desisyon ng korte, may inusisa siya sa abogado ni Duterte. What is the property regime governing their marriage? As far as I know, there are no property regime arrangements or prenup. That's why, Your Honor, I would assume it would be the default property regime, which would be The absolute community of property. Thank you, Counsel. Sa binasang desisyon, ipinuntong hindi maihiwalay ang bank accounts na mag-asawa tulad ni na Vice President Duterte. Their financial interests are therefore statutorily intertwined for purposes of disclosure. The law is clear on the matter. The legal necessity of examining the financial records of Attorney Carpio is firmly cemented by the default property regime of absolute community of property governing his marriage to the respondent. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent. Sa hiling naman ng prosekusyon na ipasapina ang bank accounts ng 21 kumpanya, 19 sa mga ito ang pinayagan ng impeachment court, 2 ang hindi kasama. Their general information sheets do not identify the respondent or her spouse as shareholders, and the prosecution at this time failed to show either a direct business interest or a clear and convincing basis to disregard their separate juridical personalities. Pinayagan din ng korte na isabina ang mga record na umano'y paglabas-masok ng pera sa bank accounts ni Vice President Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Gayon din ang record ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng mga income tax return ng bise at kanya umanong mga negosyo. Katulad sa impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona, kakailanganin ng BIR Commissioner na humingi ng permiso mula sa Pangulo na buksan ang tax records ng bise at kanyang asawa. Ang mga pinapasapinang dokumento ay ilan lamang sa mga ebidensya ng prosekusyon kaugnay na umani hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Lampas daw ito sa kanyang legal na kita mula na maging mayor hanggang vice-presidente na hindi niya raw idineklara ng buo sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ayon sa korte, paunang proseso pa lamang ang paglalabas ng sabina. Hindi automatikong magiging ebidensya na ito na huhusgahan ng Senate Impeachment Court. May pagkakataon pa ang depensa na magmosyon sila sa korte na i-exclude ang mga ebidensyang ito oras na dumating sa Article 2 ang prosekusyon.
Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng depensa at sumalang sa oral arguments kaugnay sa subpoena, hindi niya nakikita makakaapekto ang desisyon ng impeachment court sa defense team ni Vice President Duterte. Naganda naman daw sila na posibleng mangyari ito dahil na rin sa impeachment trial noon ni dating Chief Justice Corona. Hindi pa raw tiyak kung maaari silang mag-motion for reconsideration dahil wala ito sa mga panuntunan ng impeachment court. Merong legal remedies na pwedeng gawin tulad ng paghahain ng mosyon sa Korte Suprema, pero hindi pa aniya ito na pag-uusapan ng defense panel at kailangan din itong isang guni sa bise. There's always the possibility of going up, but we have not made that decision yet. This is something that we have to discuss as a team and also, of course, in consultation with our client, the respondent, Vice President. Ang prosecution masaya sa tagumpay na hiningi nilang subpoena. Anila malalaman na kung magkano ang yaman ng bise. Okay lamang daw na hindi pinayagan ang pagbubukas ng foreign currency deposits ng bise dahil mas mahalaga naman daw ang kanyang peso transactions. Tiwala rin silang bibigyan ng permiso ng Pangulo ang BIR para mabuksan ang tax records ng bise. We certainly would hope that he would give the authority. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya. I don't think the prosecution would be further taking issue on the matter. It's enough na grinant na nga yung subpoena with respect to the peso-denominated accounts kasi very substantial naman yung peso-denominated transactions or peso-denominated accounts. Hindi na rin kailangan ng tungkol sa foreign currency. Ang Article 2 kung saan nakaugnay ang pinag-usapang subpoena ay panghuli sa ipipresentang Articles of Impeachment ng prosekusyon. Bukas sa katakdang humarap sa impeachment court si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kaugnay sa Article 4 na laman ng umunoy pagbabanta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.